depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach and you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. Ano dapat gawin kapag nagparamdam na ang ex mo? Out of nowhere, bigla-bigla na lang mararamdaman mo yan eh. Bigla-bigla na lang out of nowhere, merong isang tao at yun yung ex mo na biglang magpaparamdam sa'yo. And then, the only thing here is ano ang gagawin mo. Kaya mo kasi ginagawa yung no contact rule, syempre, to get your ex back. Alam ko naman yan eh. Alam ko naman yung trip na yan eh. Of course, yan din naman yung mga tinuturo nating courses na get your ex back in a sense na mag no contact rule ka, blah, blah, blah. At kapag ginawa mo itong technique na to, ang chance ay mababalik mo ang ex mo. Definitely. So, alam nyo na lahat yan. Pero isang bagay yung madalas na tinatanong sa akin, paano coach kapag nagparamdam na yung ex ko? Ano na ba yung dapat kong gawin? Kasi, no contact rule kasi given siya, common sense siya. Ang gagawin mo lang is hindi ka lang magre-reach out, magre-relax ka lang, magla-lifestyle ka lang, self-improvement, blah, blah, blah. So kapag ginawa mo yung mga bagay na yun, alam mo na ginagawa mo na yung no contact rule. Ang tanong, kapag nag-reach out na siya, kapag nagparamdam na to, ano na ang gagawin mo? Of course, mag-iisip ka ng mga technique, papasok ka sa dating game style or relationship game style. Medyo magiging gamey ka na para kang may hawak na controller ng PlayStation na pwede mong pindutin yung X button or yung O button or, ang daming pwedeng button na pwede mong pindutin. However, ang tanong dito is ano nga ba ang dapat mong pindutin? Ano ba ang dapat mong gawin kapag nagparamdam na ang ex mo? Actually, ang gusto ko lang gawin mo ay huwag kang malilito sa mga button na dapat mong pindutin. Dahil wala naman talagang kung ano-anong uri ng technique or kung ano-anong uri ng, ito i-chat mo, ito i-text mo. Ganyan yung sabihin mo para ma-attract mo siya pabalik sa'yo. Hindi siya depende sa chat eh. Depende siya dun sa psychological presence mo. Okay dinidifferentiate ko siya. Hindi siya depende dun sa kung ano ang i-chat mo kapag nag-chat na o nag-reach out na sa'yo ang ex mo. Kundi depende siya sa performance, literally sa performance ng psychological action mo. Kung paano ka magre-respond psychologically. Ano ba yung condition mo? Ano ba yung situation mo? Ngayon, kung ang pakiramdam mo ay nagpapanik, kung ang pakiramdam mo ay needy, kung ang pakiramdam mo ay pakiramdam pa rin na naghahabol, kahit nag-no contact rule ka kasi yung nararamdaman mo, pwedeng naghahabol pa rin di ba? So habang nafe-feel mo na parang naghahabol ka during your no contact rule days, so yan naghahabol ka pero nag-no contact rule ka. Kapag yan yung nafe-feel mo, tingin ko wala ka pa dun sa stage na maibabalik mo talaga yung ex mo. Kasi hindi ka marerelax eh. Kapag nag-chat siya, magpapanik ka kung ano-ano gagawin mo. So, simple lang. Isa lang ang gusto kong gawin mo. Relax. Okay? Kapag sinabi kong relax, it simply means na kalma lang. Dude, kalma lang. Once na nagparamdam na ang ex mo, relax ka lang. At kapag nag-relax ka, yung isip mo titino siya at alam mo sa sarili mo, pwede mong sundan yung instinct mo dahil alam mo kung ano ang i-reply mo sa kanya, alam mo kung ano i-chat mo sa kanya. Dahil ang possibility ay maibalik mo ang ex mo gamit lamang ang pagre-relax. At yan yung gusto nating mangyari sa ngayon. Gusto natin na mag-relax ka lang at kapag ginawa mo yan, I'll make sure na maibabalik mo ang ex mo. Why? Kasi lahat ng sasabihin mo ay hindi manggagaling sa emosyon mo, kundi lahat ng sasabihin mo ay manggagaling sa matinong pag-iisip. Kaya mo lang naman hindi na babalik yung ex mo because of that flow ng yung emotion. Or the emotional flowing na nararamdaman mo. At dahil sa nararamdaman mo na yan, you cannot keep it. At imbis na maibalik mo ang ex mo, niruruwin mo lahat. Nag-no contact rule ka na, pero niruruwin mo pa rin. Pero I'll tell you, kapag nanatili kang relax, kapag nanatili kang kalmado, I will give you the high tendency na maibabalik mo ang ex mo. Gamit lamang ang pagre-relax. Just relax. Halimbawa, may nabasa kang message sa messenger mo or nag-text siya sa phone mo or sa Viber, saan man, anumang uri ng pagpaparamdam sa social media or sa cellphone, it doesn't matter to me. I want you to relax. At kapag na-relax ka, I will give you 100% na chances, na mas malakas yung chance na maibalik mo siya. I'm not saying 100% mababalik mo siya. I'm just saying the chance na maibalik mo siya is magiging definite, magiging genuine. Mas malakas yung chance. The more na relax ka, the more na mas easy. Believe me, it's not a magic. It is a psychological condition.
So, it is not gamey. Hindi ito yung parang pipindutin mo yung X button, O button. Hindi ito yung parang may hawak kang joystick tas nagpe-PlayStation ka. It's simply like, you are just being relaxed. And for that reason, mas mapapadali sa'yo yung execution para ibalik yung X mo. Kasi nga, nag-iisip ka ng matino kapag relax ka. Okay, last analogy. Alam niyo yung mga lumalangoy sa tubig. Laging nagtatanong yung mga kaibigan ko paano matutong lumangoy. Kapag, syempre, marunong ako lumangoy sa malalim, sa tubig, sa dagat. So, some of my friends hindi naman marunong lumangoy. Lagi nilang tanong, paano ba magi-stay doon sa malalim? Paano ba lalangoy doon? At simple lang ang sagot ko. Relax lang. Di ko alam kung paano. Basta nagre-relax lang ako tapos ginagalaw ko yung paa ko, yung kamay ko. And then kapag tinry nila, dahil hindi sila relax, galaw ng galaw yung kamay tsaka yung paa nila. At dahil doon, imbis na lumutang sila, lalo silang lumulubog. Dahil doon sa pagiging malikot nila, lalo lang nilang tinutulungan yung tubig para kainin sila ng buo. So, kung gusto mo lumutang, ang kailangan mo mag-relax. Simple lang din. It's all about psychological condition. It's not about the technique kung paano lumangoy. But it is about how you act according to that certain scenario. Kung paano ka maging relax doon sa certain situation na yun. So once na nag-reach out at nagparamdam na ang ex mo, I want you na maging kalmado, but my point is, gusto ko maging relax ka hanggang dulo. Isagad mo, okay? Walang magpapanik, walang maguguluhan, walang masyadong emotional. Just relax. That's all you need. And sa lahat ng mga gustong humingi ng advice, just give us a message sa page namin sa Philippine Dating Coach. Yo, thanks for watching.